longing to approach him and be with him is so intense. It's almost painful. Joe, and I can see that is undergoing the same ordeal. Chapter 10. Good morning, ma'am. Masiglang bati sa kanya ng security guard ng office nila. Naglilinis pa ho yata sa loob. Hindi bale, may kailangan kasi akong gawin. Ninipian niya ang guard at dumiretso na siya sa loob. Mabuti na tong ganito, magkukulong na lang ako sa kwarto ko. Papunta na si Rona sa kanyang kwarto nang makita niya si John na kumukuha ng kape sa maliit nilang kitchen sa floor nila. Nagpanik siya. Hindi niya alam kung magtatago na siya para hindi siya makita nito o tatakbo sa kwarto niya. Pero hindi rin niya maiwasan ang tingnan ito. Pinagmasdan niya ito habang hindi siya nakikita. John, I miss you. Naobserbahan niya na nangangayayat ito. Medyo nakahukot at parang tumanda. Napalingon si John sa kanyang direksyon. Kaagad siyang nagtago sa mga halaman ng palmera sa kanyang tabi. Sana hindi niya ako nakita. Dahan-dahan niyang sinilip-uli ito para makapunta na siya sa kanyang kwarto. Nang makita niyang nakatalikod na ito, ay tsaka siya kumaripas papunta sa kanyang silid. Ano ba tong pinaggagawa ko? Nasabi na lang niya sa sarili. Bakit kaya maaga rin siyang pumasok? Para rin kaya maiwasang magkasabay kami sa elevator? Hindi niya maintindihan kung bakit sumama ang loob niya sa naisip na yon. Nilunod na lang niya ang sarili sa dami ng trabaho. Naalala na lang niya ang oras nang may kumatok sa pinto niya. Tuesday, next week na ang meeting natin, sabi ni boss, sa maliit na conference room. Paalala sa kanya ng kaopisina na kasama sa grupo nila ni John. Ha? Bakit? Ang akala ko ba ay next week pa lang natin malalaman kung kailan ang meeting? Ngayon, sa Tuesday na agad ang meeting? Bakit nagkaganoon? Actually, next week pa talaga dapat sasabihin ni boss. Kaya lang may emergency yata siya sa States, kaya she is leaving the week after next. Nag-leave ng memo si boss sa court board. Hindi mo ba nakita? Naisip ni Rona na paano niyang makikita yon samantalang iniiwasan niyang magdaan sa gawiron dahil malapit ang kwarto ni John doon. Kasi naman, hindi ko maintindihan kung bakit hindi na lang idiretso sa kanya-kanyang office ang memo. Bakit kailangan pang sa court board ilagay? Kilala mo naman si boss, di ba? She wants everybody to know that she's on top of everything and of everyone if you want to put it that way. Hindi mangiti si Rona sa pagbibiro ng kaopisina. Hindi siya handa sa meeting na yon. Wala siyang sapat na oras. At isa pa, hindi pa sila nag-uusap ni John tungkol doon. Inis na inis siya sa sarili. Gusto na niyang umiyak. Hindi lang siya makapagpahalata sa kausap. Sige, thank you for reminding me. Tumayo na ang kausap at tumingin sa suot na relo. Since it's almost 12, let's have lunch. Yaya nito sa kanya. How can I have lunch now? Pass na lang muna ako. I have to prepare for this. Wala pa akong nagagawang research tungkol dito. Sagot niya. Matagal pa naman yon. Mayroon ka pang ilang araw. Sige, magpapabili na lang siguro ako kay Manong. 0 pa talaga ang data ko eh. Ikaw ang bahala. Pagkalabas ng kausap, hindi niya alam kung kanino maiinis. Kung sa sarili ba, kay John o sa boss nila. Lumabas lang siya ng kwarto ng mga bandang 12:30 na. Dahil alam niyang sa mga oras na yon, nasa labas pa si John for lunch. Kaya konti ang chance na magkita sila. Kaya
Malaking gulat niya nang nagkasalubong sila ni Jan sa hallway. Ang instinct ni Rona ay umiwas. Pero hinawakan ni Jan ang braso niya. Rona, please, stop doing this. Jan, pwede ba? Maikli at matalim na pananalita ni Rona. Binitawan agad ni Jan ang kamay niya. Bahagya niyang sinulyapan ang mukha ng binata. Nakita niyang nasasaktan din ito sa mga nangyayari sa kanila. Dumiretso na siya ng lakad. Walang lingon-lingon, ayaw na niyang makita si Jan. Alam ni Rona na hindi na niya makakaya ng pagsinungalingan ang damdamin niya para dito. Naitanong niya sa sarili kung papaano pa ang kanilang trabaho, kung ganito ang nararamdaman niya para kay Jan. Hindi niya magawang makipag-usap ng mahusay sa binata. Paano nating matatapos to? Nakita niya ang picture nilang pamilya sa ibabaw ng desk. Kinuha niya yon at inilagay sa gitna ng kanyang lamesa, sa ibabaw ng tambak niyang trabaho. Tinitigan niya yon ng matagal. Bigla niyang na-miss ang anak. Kinuha ni Rona ang telepono at tumawag sa bahay nila. Nana Elena, si Rona ho ito. Kumusta ho ang baby ko? Nako, himbing na himbing ang tulog. Pinaliguan ko kasi siya, kaya napreskuhan. Sagot ng tagapag-alaga ni Angela. Nandito si Sir Alan, umuwi kanina. Bakit daw? Pwede ko bang makausap? Sandali lang. Narinig niyang tinawag nito si Alan. Hi honey, boses ng asawa. Hi, bakit ka umuwi? Wala, may nakalimutan lang ako. Pero nang makita kong pinapaliguan ni Nanay Elena si Angela, syempre nakigulo muna ako. Wala namang masyadong trabaho ngayon. Nakakainggit ka naman, nakita mo si Angela na pinapaliguan. You should have seen her, Rona. Palagay ko, aqua ballet ang sport ng baby natin. Hindi natatakot sa tubig. Nag-iiyak na nung inalis na namin. Ay sana nandyan din ako. And I think, Ron, everyday mas lalong nagiging kamukha mo si Angela. Pati pagngiti mo, kuhang-kuha. Siyempre naman. Rona, I love you. Seryosong sabi ni Alan. I miss you already. Me too. I love you. Nagpaalam na si Rona at ibinabana niya ang receiver ng telepono. Sinuri niya ang nararamdaman pagkatapos makipag-usap sa asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit matagal bago niya nasabing I love you kay Alan. Bakit ganito ang reaksyon niya sa asawa? Nakatambak pa rin ang trabaho ni Rona sa ibabaw ng kanyang lamesa. Pakikuha mo naman kay Jan yung files tungkol dito sa bagong product. Pakiusap niya sa isa sa mga kasama niya sa opisina. Tinrabaho niya yon nang makuha na niya ang mga kailangan niya rito. Ipinakidala naman niya kay Jan ang kanyang ginawa. Kailangan niya ang reaksyon nito tungkol doon. May ilang sandali lang ay nagbukas ang kanyang pinto. Si Jan, dala-dala ang mga papeles na ipinadala niya rito. What do you think you're doing? Sinugot siya nito na may kahalong inis. Alam niyang nawala ang kanyang kulay. Kitang-kita niya nang namuti lahat pati ang mga daliri niya. May pagkamanhid na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya magawang magsalita. Trabaho to. Kapag may nangyaring hindi maganda rito sa trabaho natin, our career will be over. Mababa ang tono ng boses ni Jan at diretso ang pagkakasabi. Please lang, Rona. Pagkatapos ng project na to, huwag na tayong kumuha ng assignment na magkasama ulit tayo. Parang kutsilyong sumugat sa kanyang dibdib ang talim ng pananalita ni Jan.
Ngayon pa lang ay nalulungkot na siya kung hindi niya makakasama si Jan sa mga project na hinahawakan. Okay, let's do that and get it over with. Natinig niyang sinabi niya sa binata. Malamig na malamig ang sinabi yon kay Jan. Pinilit din niya ang sarili na tingnan ito ng diretso sa mata. Sinagot niya ang paghahamon ni Jan sa kanya. Good. Pero nung unay medyo natigilan ito sa sinabi niya. Good. Here are all the research materials of my group and my conclusions. Ibinaba nito sa kanyang lamesa ang makapal na folder. Work on this and let us talk tomorrow afternoon. I want a mock presentation before the actual presentation kasama ang boss natin next week. Tumalikod na ito. Hindi na hinintay kung ano man ang kanyang sasabihin. Lumabas at isinara ang pinto niya. Unti-unting nagbalik na ang pakiramdam ni Rona. Sa mga nangyari, para ngayon lang isa-isang dumarating sa kanyang kaisipan ang sinabi ni Jan. Naiiyak si Rona. Bakit? Who made him boss of this team? Lahat naman ng successful niyang project, ako ang kasama niya. Who gave him the right to shout at me and order me around? Pinigilan niya ang sarili na maiyak. Ayaw pa rin niyang tanggapin ang epektong nagagawa sa kanya ni Jan.